Malakas na katok ang nakatawag ng pansin kay Melba. Kaya naman agad itong nagtungo sa may bintana upang alamin kung sino ang naroon sa labas ng kanilang gate. "Sino yan?" Sigaw niya ngunit walang sumasagot. Bagkos ay patuloy pa rin ito sa pagkatok sa kanilang pinto. "Ano ba yan? Katok ng katok? Tinatanong na nga kung sino hindi pa rin sumasagot. Ano bang kailangan nito?" Naiinis na saad ng Ali at agad na binuksan ang pinto ng kanilang bahay. Nagulat naman siya dahil sa kanyang nakita. "Ma'am Andrea?" Gulat at nauutal na usal ni Melba sa pagkakita kung sino ang nasa labas ng kanyang gate. "Oh Melba, gusto ko lang ipaalala sa iyo ha. Naubos na ang advance at deposit mo sa akin. Kung ayaw mong mapalayas sa bahay ko, ay kailangan mo nang magbayad sa lalong madaling panahon." Mataray na wika ni Andrea kay Melba. Ma'am Andrea, makikiusap po sana ulit ako sa inyo na baka kung po pwede ay bigyan niyo pa po ako ng isa pang buwan na palugit. Nakikita niyo naman po, hindi ba, yung kalagayan ko ngayon? Mag-isa na lamang po akong nagtataguyod sa anak ko. Hayaan niyo po, pag nakahanap po ako ng trabaho, ay kayo po ang uunahin kong bayaran. Huwag niyo lamang po kaming paalising mag-ina sa bahay niyo. Pakiusap ni Melba sa babae. "Diyos ko Melba, ganyan din yung sinabi mo sa akin noong unang buwan at pati na rin yung ikalawang buwan na wala kang maibayad sa akin. Oo, nakakaawa yung kalagayan mo. Pero paano naman ang hanap buhay ko? Nangangailangan rin ako ng pera, no? Katulad mo rin ako." Mataray na sabi ni Andrea. Ma'am, nakikiusap po ako." Pagsusumamo ni Melba sa babae. "Buo na ang desisyon ko. Kukunin ko sa iyo ang upa sa susunod na araw. At kung hindi ka makakabayad, wala na akong magagawa. Kung hindi ang palayasin kayong mag-ina dito sa paupahan ko." "Paupahan ito, Melba, hindi charity. Alam mo na ngang mahirap ang buhay, sinama mo pa yung anak mo dito. Kung sana ikaw na lang, di sana kahit papaano nakakakilos ka at nakakapaghanap ka ng trabaho. Di sana may maibabayad ka sa akin ngayon. Kung ako sa'yo, pagtrabahuin mo yung anak mo para kumita ng pera." Taas ang saad ni Andrea sa babae. "Masyado pa pong bata ang anak ko para maghanap ng hanap buhay, ma'am. Hayaan niyo po, maghanap ako ng trabaho para makabayad sa inyo. Bigyan niyo lamang po ako ng konti pang palugit." Pakiusap muli ni Melba sa babae. "Abay dapat lang. 3 buwan na ang kukunin ko sa'yo, kasama na ang buwang ito." Dagdag pa ni Andrea, sabay mataray na tumalikod at sa katuluyan ng umalis. Napabuntong hininga na lamang si Melba at naaawa siya sa kanyang sarili. Ganoon na rin sa kanyang anak dahil sa wala siyang magawa. "Mama?" Tawag sa kanya ng kanyang anak. "Cristel anak, bakit?" Tugon niya sa kanyang anak at agad na pinunasan niya ang luhang malapit ng pumatak sa kanyang mga mata dahil sa pagkahabag sa kanilang kalagayan. "Masama po ang pakiramdam ko, Mama. Parang mainit po ang pakiramdam ko." Wika ng kanyang anak. "Ano? Patingin nga. Halika nga dito at lumapit ka sa akin." Kinakabahang utos niya sa kanyang anak. Lumapit naman si Cristel sa kanyang ina at agad na hinawakan ni Melba ang kanyang anak. "Diyos ko, ang init-init mo anak. Mukhang mataas ang lagnat mo, Cristel." Nag-aalalang usal ni Melba. "Mama, iinom na lang po ako ng tubig, baka mawala na po ang lagnat ko." Wika ni Cristel sa kanyang ina. "Hindi anak, dadalhin kita sa ospital. Kahit wala tayong pera, ay kailangan ka pa rin magpatingin sa doktor. Tatawagan ko ang tita mo." Wika niya at agad naman niyang tinawagan ng kanyang kapatid. "Sandy, baka naman may pera ka dyan. Pwede bang makahingi ng tulong? Mataas kasi ang lagnat ni Cristel eh. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital para malaman ko kung saan nanggagaling ang lagnat niya." Pakiusap ni Melba sa kapatid. "Ate, pasensya ka na. Wala rin kasi akong ekstrang pera ngayon eh." Malungkot na tugon Sandy sa kanyang kapatid. "Kahit sana sa kakilala mo na pwede kong mautangan para kay Cristel." Naiiyak na saad ni Melba sa kanyang kapatid. "Ate, pasensya na, wala talaga eh. Wala na rin kasing nagtitiwala sa akin. Dahil maging ako ay lubog na rin sa mga utang at hindi rin nakakabayad. Ang gawin mo na lang ate, isugod mo na lang muna sa ospital si Cristel para magumot na siya at saka ka na lamang humingi ng tulong sa mga tao." Suwestyon ni Sandy sa kanyang ate. "Ha? Paano hihingi sa mga tao?
Nagugulo ang tanong ni Melba. Humingi ka ng tulong sa mga tao, ate. Tulad ng mag-live ka at ipakita mo ang sitwasyon na meron si Cristel. Yan rin naman ang kadalasan kong nakikita sa social media kapag may sakit ang mga mahal nila sa buhay. Talaga ba, Sandy? May nagbibigay ba ng tulong doon? Usisa ni Melba. Oo naman, ate. Sa kaso mo, maraming magbibigay ng tulong sa'yo. Pero gumawa ka ng GCash mo para doon nila ipadala yung tulong nila sa'yo. Gawin mo yan, ate, kung gusto mong may mga tumulong sa'yo. Hindi ba nakakahiya yung ganyang paraan, Sandy? Ate, huwag ka nang mahiya. Hindi lang naman ikaw ang gumagawa ng ganyan eh. Maraming tao sa social media ang gumagawa ng ganyan. Kung gusto mong gumaling ang anak mo, kapalan mo na lamang ang mukha mo. At isa pang payo, ate, huwag kang magdadamit ng magara. Baka hindi ka nila paniwalaan. At kailangan din ay nakakaawa si Cristel. Payo ng kanyang kapatid. Sige, Sandy, maraming salamat sa suggestion mo ha. Yun lang at agad nang bumalik si Melba sa kanilang bahay upang gawin ang sinabi ng kanyang kapatid. Anak, tawag ni Melba kay Cristel. Paghintay ka lang ng konti, anak ha. Hingi tayo ng tulong sa mga tao. Magla-live ako sa Facebook ko. At dapat ay humingi ka rin ng tulong para mapagamot ka dahil wala talagang pera ang nanay sa ngayon. Sambit ni Melba sa kanyang anak. Opo, ma. Totoo naman po na may sakit ako eh. Uwi ka ng bata. Ngumiti lamang si Melba at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Maya-maya pa ay nag-set up na ito ng kanyang live sa FB na humingi ng tulong sa mga nakakapanood nito. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Melba Di Maano. Isa po akong single mom at ang anak ko po ay may mataas na lagnat. Hindi ko po maintindihan kung saan po nanggagaling ang lagnat niya. Hingi po sana ako ng tulong sa inyo para mapagamot ko po ang anak ko sa ospital. Panimula ni Melba. Ngunit ni isa ay wala pang nanonood sa kanilang mag-ina. Mama, paano yan? Naiiyak na saad ni Cristel. Anak, may tutulong rin sa akin, huwag kang mag-alala ha. Kumapit ka lang at magtiwala kay mama, okay? Pangumbinse ni Melba sa kanyang anak na siya namang tinanguhan na lamang nito. Mahawa na po kayo sa amin. Itong ginagawa ko ay nakakahiya para sa akin. Subalit ay wala na akong ibang paraan kaya sana naman po kahit magkano lamang po ang ibigay niyo sa akin ay buong puso ko po itong tatanggapin. Naiiyak na saad ni Melba na makikita talaga ang sinseridad sa kanyang mga salita. Kaya't agad namang inulan nito ng mga komento. Ma'am, may GCash number po ba kayo? Ma'am, saan po kayo nakatira? May bibigay po kaming konting grocery. Ma'am, ihatid ko na po kayo sa ospital. Ma'am, nakapag-send na po ako ng pera sa GCash nyo. Ito lamang ang ilan sa mga komento ng mga tao. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtulong na mapagamot ang aking anak. Isang malaking utang na loob po ito para sa akin. Pagpapasalamat ni Melba sa mga nanonood na nagbibigay ng tulong sa kanilang mag-ina. Makalipas ang ilang oras, ay tinapos na niya ang kanyang live. Samantala sa labas ng kanilang inuupahan. Tao po! Tao po! Tawag ng isang tao sa labas ng kanilang bahay. Agad namang binuksan ito ni Melba. Magandang gabi po. Ako po yung maghahatid sa inyo sa ospital. Wika ng lalaki. Naku, maraming salamat po. Tara na anak, magagamot ka na rin sa wakas. Natutuwang saad ni Melba. Dahil doon ay agad ring nagamot si Cristel. Sa sumunod na mga araw, ay nag-live muli si Melba upang pasalamatan ang mga taong tumulong sa kanilang mag-ina. Maging ang kanyang anak na si Cristel ay nagpasalamat rin sa mga ito. Ay salamat, may niiwan pang pera tayo anak. Nakangiting saad ni Melba. Tamang-tama ito anak. Para naman makabayad na tayo sa upa natin kay Andrea. Agad namang pumunta sa kanilang bahay si Andrea upang kunin ang kanilang bayad. Aba, ang galing mo pala Melba. Ginamit mo pa talaga ang anak mo para magkapera. O asan ang bayad mo? Mataray nitong saad. Ito na po ma'am. Sagot na lamang ni Melba upang makaalis na ito sa kanilang harapan. Goods, akala ko naman ay naubos na naman ang pera mo eh. Sa bagay, madaling maubos ang perang hindi mo naman pinagpawisan. Parinig pa nito sa umalis na. Mama, gusto ko po sana ng bag. Wika ni Cristel, subalit ay bigla na lamang nagalit ang kanyang ina
Ano ba yan, Cristel? Naubos na nga ang lahat ng pera natin sa pagpapagamot mo eh. Tapos ibinayad pa natin sa upa dito sa bahay. Tapos ngayon ay may gana ka pang magpabili sa akin ng kung ano-anong walang kwentang bagay. Galit na saad ni Melba sa kanyang anak. Bakit po kayo nagagalit, Mama? Naiiyak na sabi ni Cristel sa kanyang ina. Hindi ako galit, anak. Sadyang mainit lang talaga ang ulo ng nanay. Dahil wala na tayong pera. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ngayon ng pambili natin ng pagkain. Iritang saad nito sa kanyang anak. Ay nako, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Wala ka namang may tutulong sa akin eh. Reklamong muli ni Melba. Kaya tumahimik na lamang si Cristel at tahimik na napaiyak. Habang ang kanyang ina naman ay nag-iisip ng paraan upang makakain sila, ay bigla na lamang itong nagsalita na galit na galit. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan, Cristel? Yung bag? Diyos ko naman oh, wala na nga tayong makain eh. Tapos bag pa rin ang iniisip mo? Wala ka nang naitutulong sa akin tapos sandaling natigilan si Melba at saka biglang kumalma ito. Ay, may iniisip akong paraan anak. Nakangiting saad ng kanyang ina na tila ba alam niyang gagana ang kanyang plano. Bigla na lamang nagbago ang mood ni Melba. Mama, hindi ba kanila lang ay galit na galit ka sa akin? Bakit ngayon ay bigla ka na lamang naging masaya? Nagtatakang tanong ng bata. Ay nako, huwag mo na nga lang intindihin ng mama, okay? May naisip ako at sana'y tulungan mo si mama para mabili natin ang mga gusto mo. Hindi ba bagang gusto mo anak? Mabibili natin yan kaagad. Basta't sundin mo lamang ang gusto at inuutos ni mama, okay? Malumanay na wika ni Melba sa kanyang anak. Ganito kasi yan anak, magpapanggap ka na may sakit para makahingi ng donasyon sa mga tao. At alam ko naman na maraming maniniwala sa atin dahil sa minsan na rin natin ginawa yun, hindi ba? Mama, paano kapag walang nagbigay ng donasyon? Tanong ni Cristel. Anak, huwag kang mag-isip ng negatibo. Ang isipin mo ay kapag nagawa natin ito, ay mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. At isa pa, dapat ikaw talagang gumawa dito para mas maging epektibo. Ano po ba ang gagawin ko, Mama? Anak, kailangan mong magpaawa sa harapan ng kamera at galingan mo ang pag-acting mo, okay? Wika ng kanyang ina. Kaya tumango na lamang si Cristel upang hindi magalit sa kanya ang kanyang ina. Okay anak, mag-practice muna tayo. Wika ni Melba at saka tinuruan ng anak kung paano ang kanilang gagawin. O diba? Ang dali lang? Nakangiting saad ng kanyang ina. Opo mama, pero natatakot po ako. Wika ng bata. Ha? Bakit ka naman matatakot? Ano ang ikakatakot mo? Tanong ng kanyang ina. Baka po magkaroon talaga ako ng malubhang sakit eh. Malungkot nitong saad. Anak, hindi ka magkakaroon ng malubhang sakit dahil sa malusog ka na bata. At isa pa, isang drama lang naman ito, kahit malabong mangyari ang bagay na yun, okay? Ani ng kanyang ina, kung kahit wala nang nagawa pa si Cristel, kung hindi ang pumayag sa kagustuhan nito. Sige na anak, magbihis ka na roon at ihanda ko na ang kamera. Utos ni Melba sa bata. Agad namang sumunod ang bata. Samantalang si Melba naman ay inihanda ang kamera upang simulan na ang kanilang palabas. Maya-maya pa ay lumabas ng nakabihis itong si Cristel ng maruming damit na tila ba kaawa-awa ang kalagayan nito sa sakit na pinagdaraanan. Sige na anak, nakahanda na ang kamera. Ayusin mo ang itsura mo ha. Gusto ko, yung mukha ka talagang kaawa-awa. Bili ng kanyang ina sa dalagita habang inaayos dito ang pagkakalagay ng kamera sa tapat ng kanyang higaan. Kahit napakainit ng panahon, ay balot na balot ang itsura niya. Ito ay bilang bahagi ng drama ng kanyang ina. Kailangan po ba talaga na ganito ang suot ko, Mama? Ang init-init pa naman. Reklamo ni Cristel. Huwag ka nang magreklamo. Gawin mo na lang ang sinasabi ko sa iyo, anak. Naiinis na wika na ng kanyang ina. Kahit napatango na lamang ang bata. Tama yan, anak. Ganyan nga. Kailangan ay ganahan mo ang acting mo para mas marami kang makumbinse. Nang sa gayon ay maraming magbigay sa atin ngayon ng donasyon. Kailangan natin ng pera. Muli ay dagdag ng kanyang ina. Sa ikalawang pagkakataon, ay tinangwa na lamang ito ng bata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang anak kong si Cristel. Meron po siyang sakit sa baga at kailangan po namin ng malaking halaga para sa kanyang pagpapagamot.
Kumakatok po kami sa inyong mabubuting mga puso na sana'y matulungan niyo po kami. Kahit sa maliit lamang po na halaga. Maraming salamat po. Makabagbag damdaming pagdadrama ng kanyang ina sa harapan ng kamera. Habang si Crystal naman ay umaktong hinang-hina habang nakahiga siya sa kanyang kama. Gumamit pa siya ng kolorete sa muka upang magmukhang makatotohanan ang pagkakaroon niya ng sakit kunwari. At dahil doon, ay mabilis namang dinagsa ng mga nakikisimpatyang komento ang kanilang live video. Naku madam, kawawa naman ang anak nyo. Ma'am, magpapadala po ako ng pera. Ma'am, Gcash number nyo po. Ma'am, magpapadala ako ngayon ng pera para naman maipagamot nyo na ang anak nyo. Kawawa naman ang bata. Ang bata nyo pa para makaranas ng ganyang sakit. Hindi rin nagtagal pa ang ilang sandali. At maya-maya pa, ay biglang nagsunod-sunod ang pasok ng mga notification sa cellphone ng kanyang inang si Melba. Yun ay galing sa online banking application nito, kung saan ipinapadala ng mga tao ang donasyon. Ito ay para sa pagpapagamot kuno niya. Tinapos kaagad ng kanyang ina ang live nang magkaroon na ito ng maraming pera. Maraming salamat po sa tulong ninyong lahat. Bawal po si Crystal na masobran sa radiation, kaya tatapusin ko na po ang live ko. Wika ng kanyang ina. Saka nito tinapos ang kanyang ginagawang paglalive. Diyos ko anak, tiba-tiba na naman tayo. Magbihis ka na at i-withdraw na natin ang pera natin para mabili na natin ang lahat ng gusto mo. Masayang wika ng kanyang ina at agad namang nagbihis na si Cristel. Ano ba yung suot mo, Cristel? Ba't ganyan? Tanong ng kanyang ina nang makita ito na nakasado at short. Bakit po mama? Nagtatakang tanong niya. Mag-jacket ka nga at baka mabuking pa tayo ng mga tao na wala kang sakit eh. Kailangan po ba talaga yun? Reklamo ng bata. Oo naman, kailangan na kailangan. Kahit magbihis ka na para makaalis tayo. Sad ng kanyang ina. Kahit walang nagawa ang bata, kung hindi ang magpanggap pa rin kahit wala na ito sa kamera. Sa kabilang dako naman ay gulat na gulat ang tiyahin ni Cristel nang mabalitaan ito. Kaya't agad niya itong inireport sa DSWD na malapit kila Melba. Ma'am, tulungan niyo po ang pamangkin ko dahil tila ba'y naabuso ito ng kanyang ina para lamang magkaroon ng pera. Wika nito. Ha? Anong sinasabi mo? At anong klaseng pang-aabuso ito? Nagtatakang tanong ng mga taga-DSWD. Yung pamangkin ko po. Pinipilit ng kanyang ina na magmakaawa at magpanggap na may sakit para mabigyan ito ng mga donasyon ng mga taong naaawa rito. May pruweba ka ba dito, ma'am? Tanong ng mga taga-DSWD. Opo, ma'am. May kopya po ako ng live niya. Wika ng kanyang tiyahin. At agad na ipinakita ang live video kanina ni Melba. Ma'am, hindi naman po ito pinipilit Normal lang naman po talaga ito sa ngayon. Maraming nagla-live at nanghingi ng mga donasyon sa pamamagitan ng live. Mukhang may sakit rin naman po talaga ang anak niya. Ma'am, pamangkin ko po yung si Cristel at ate ko po yung ina niya. Hindi po talaga yung totoo na may sakit siya sa baga. Kamakailan nga po ay tumawag ito sa akin para humingi ng pera. At ako po talaga ang nagturo sa kanya na mag-live at humingi ng tulong. Pero hindi na po kasi makatarungan na pinapagpanggap niya ang bata na may sakit po. Kaya hulihin niyo po ang ate ko. Maawa po kayo sa anak niya. Pakiusap ng kanyang tiyahin. Mrs., mawalang galang na po Pero hindi po namin siya mahuli dahil wala po talagang sapat na pruweba na magpapatibay sa inaakusa niyo sa kanyang ina. Ang mabuti pa ay kumuha na lamang muna kayo ng ebidensya para naman mahuli namin ito. Suwestyon ng taga-DSWD at pulisya. Ganun po ba ma'am? Sige po. Wika na lamang ni Sandy at agad na itong umalis. Nagdadasal na lamang ito na maaktuhan talaga ng kanyang ate kaya't agad niya itong tinawagan. O anong kailangan mo? Sagot ni Melba sa kanyang kapatid. Ate, nakita ko ang live mo. Itigil mo na ang ginagawa mo dahil baka makulong ka sa ginagawa mo. Ako talaga mismo ang magpapakulong sa iyo, ate. Seryosong saad nito. Anong papakulong ka dyan? Nababaliw ka na ba? Ate, alam ko ang ginagawa mo. Maawa ka naman sa anak mo.
Kitang-kita ko kung paano siya gamitin. Ate, walang sakit ang anak mo kaya itigil mo na yan. Kitang-kita ko kung paano mo siya gamitin. Alam mo, ikaw ang tumigil at may sakit ang anak ko. Kahit wag na wag mo akong sasabihan ng ganyan. Sinisira mo ang araw ko. Wika ni Melba at agad na ibinaba ang tawag. Ay nako, buwisit naman oh. Yung piling nangat-nangat ka na. Pero may mga buwisit na mga taong hihila sa'yo pababa. Inis nitong Saad at agad na tinapon ng nahawakan nitong baso na may tubig. Mama? Nagtatakang Saad ni Cristel. Ay nako anak, mabuti naman at nandito ka na. Tara, mag-live tayo ng huling beses. Para naman makaalis na tayo rito. May mga buwisit talaga sa buhay natin anak eh. Ano po bang nangyari mama? Huwag ka nang magtanong pa anak. Ang mahalaga ay gawin mo na lamang ang pinag-uutos ko, okay? Dating gawin anak. Wika niya sa kanyang anak. Last na po talaga to mama ha? Paninigurado ni Cristel. Basta, huwag ka na nga lang magreklamo. Para rin naman sa ito ang ginagawa ko eh. Galit na Saad ng kanyang ina. Kung kahit napatango na lamang ang bata at agad na nagbihis. At ang kanyang ina naman ay nag-live na. Nakapag-isip-isip na rin si Cristel na para matigil na ang ginagawa ng kanyang ina ay kailangan niyang ipakita ito sa publiko. Tamang-tama ito anak. Nakarami tayo ng panghihingi ngayon ng donasyon. Sabik na sabi sa kanya ng kanyang ina pagkatapos nilang mag-live sa iba't ibang social media platform. Agad namang nalungkot ang mukha ni Cristel dahil sa totoo lang ay hindi niya na kinakaya pa ang ginagawang panggagamit sa kanya ng kanyang ina sa panloloko nito sa ibang mga tao. Mama, kung nakarami na po tayo ngayon, baka naman po pwedeng ihinto na po natin itong ginagawa nating pangloloko. Hindi ko na ho kaya eh. Sobrang nakukonsensya at natatakot na ho ako sa maaari nating makuha ang karma. Tama na po ma. Pakiusap niya nang sa wakas ay hindi na niya kayang pigilan pa ang damdamin. Dahil sa sinabing yun ng bata, ay agad na sumimangot ang mukha ng kanyang ina. Sa isang iglap ay nakalapit na ito sa kanya at agad na nahawakan ng maigpit ang kanyang magkabilang pisngi. Halos bumaon roon ang mga kuko nito sa daliri na siya namang nagpaluwa kay Cristel. Huwag na huwag mo akong pagsasabihan ng kung ano ang dapat kong gawin ha at ang hindi ko dapat gawin. Anak lang kita, kaya kung ano ang gusto ko, ayun ang dapat mong sundin. Nanggagaliiting sabi pa ni Melba sa kanyang anak na tuluyan ang napaiyak sa kanyang labis na pangabuso. Mama, maawa naman po kayo sa akin. Halos lahat naman po ng gusto niyo ay ginawa ko na po. Kaya sana naman po, kahit ngayon lang po ay makinig po kayo sa akin. Pakiusap ng bata, subalit ay tila nagmistulang bingi ang kanyang ina. At pagkatapos noon, ay muli na namang ibinalik ng ginang ang kanyang atensyon sa pagbibilang ng mga donasyong patuloy pa ring pumapasok sa kanilang account. Nakangiti siya at animoy baliw na tumatawa sa sobrang saya. Nang bigla na lamang huminto ang pagdating ng donasyong ipinanghingi niya kanina. Anong nangyayari? Bakit biglang huminto? Takang-takang tanong niya na agad namang nilingon ang cellphone kung saan siya nakalive kanina. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Melba nang makita niyang hindi niya pala natapos ang live video na ginagawa niya kanina at ngayon ay patuloy pa rin ang pagpa-play nito. Kitang-kita ng mga tao kung paano niya saktan si Cristel kanina at kung papaanong inamin niyang hindi totoo ang drama na matagal na niyang ipinapagawa sa kanyang anak. Inulan ng masasamang komento ang post na iyon ni Melba na kahit pa mabilis niyang sinusubukang agapan ay huli na ang lahat. Marami ng taong nakapanood nito at may mga nakapag-save at nakapag-repost na rin ng ginagawa niyang video. Grabe naman, ginamit pa ang anak. Sana ikaw ang magkaroon ng malubhang sakit. Kawawa ang bata dahil sa inaabuso ba. Grabe, akala ko ay walang ganyang klase ng ina. Pero meron pala. Sa sobrang taranta ni Melba, ay hindi na niya namalayan na naroon na pala sa labas ng kanilang pintuan ng mga pulis. Nahanda na siyang hulihin para sa ginawa niyang panloloko sa mga tao. Melba, ikaw ay inaaresto namin sa ginagawa mong pang-abuso sa iyong anak. Hindi po, nagkakamali lang po kayo ng pagkakaintindi.
Tanggi ni Melba. Subalit ay hindi siya pinakinggan ng mga pulis at pati na rin ng mga taga-DSWD. At sa wakas ay nahuli na rin ang mapang-abusong ina ni Cristel na matagal na panahon na rin niyang gustong takasan. Samantala, mas kumanda naman ang buhay ng dalagita matapos mangyari yon. Dahil napunta siya sa kamay ng mga social worker at doon ay nabigyang pansin ang kanyang kakulangan sa pag-aaruga. Nakulong na nga ng tuluyan si Melba at nasampahan ng patong-patong na kaso. Ngayon ay inaharap niya ang consequence ng mga bagay na ginawa niya na talaga namang pinagsisisihan niya. Hindi naman masama ang humingi ng tulong, pero wag naman sana itong aabusuhin dahil baka isang araw ay pagsisihan mo rin ito sa uli. Dito na po natatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong natutunan? I-comment nyo naman sa baba at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.